kung magpapabook kayo, dito na lang kayo pumunta sa mga office nila kasi mas mapapamura kayo. Hello mga kaganawa, kamusta po kayong lahat and welcome po sa aking another vlog. For today's vlog po is nandito po kami ngayon sa may Nestor Square kasi nga magpapabook kami ng ticket sa may Qatar Airways. So yun lang kasi yung pinakamura or medyo mura. Meron namang ibang another na isa pang murang airline pero mas prefer namin yung Qatar Airways. So andito lang yan siya sa may Nestor Square. Ayan, yung Qatar Airways tapos nandyan. Malapit lang siya sa Marina Mall. Andun lang yung Marina Mall. Tapos CBG, Stanbic at National Investment Bank. So dito kasi puro bangko yung mga nakapaligid dito. So mas okay nga dito kung dito ka magpabook. So pupunta kami ngayon sa loob para magpabook nga ng ticket para sa akin, sa kay Bea at saka kay Blue. Mga susunod pa naman na buwan, hindi naman ngayong buwan. So hopefully maging okay naman yung pagpapabook namin. So tara, pasok tayo. Kailangan ng passport po. May picture naman. Tapos na nga kami magpabook ngayon dito sa may Qatar Airways. Inshallah maging okay naman yung biyahe namin sa mga susunod na mga buwan. Pero dito kami sa Qatar Airways, ayan. Kung nandito kayo sa Ghana at magbubook kayo ng ticket, mas okay na magbook kayo muna online kasi mas mura siya online. Tapos mag-enter kayo ng details nyo or lahat ng ano nyo, ng info nyo. Pagkatapos kung ano yung nakikita nyo sa online, yun yung babayaran nyo dito. Kasi may iba na nakita sa online tapos iba na yung babayaran dito. So mas okay talaga yung ganun. Yeah, mabilis lang yung serbisyo, mababait. Pwede ka magbayad ng cash, card, mobile money, or kung ano-ano man na gusto mong payment pagbabayad. Ayun. So bumalik pa ako dun sa loob kasi nga meron akong privilege card ng Qatar Airways at saka yung hiningi ko yung site kung saan mag-online magre-register ka online para makalabas ka ng airport ng Qatar kasi meron kaming layover, inshallah. So inshallah maging okay man yung pagpasok namin or pagpunta namin ng Qatar kasi medyo matagal yung layover doon. So ayun, ito yung tinatawag nila na Stanbic Bank. Hindi ko alam kung anong lugar to, medyo nakakaano. Si Bea actually nasa loob siya, so pupunta muna ako dun sa loob, titignan ko kung ano ba yung mga bibilhin niya dito. Nestor Square pala yung tawag sa lugar na ito. Ayun, kasi meron doon nakasulat Nestor Square. Dito lang yan malapit sa Consolidated Bank Ghana Limited, CBG at saka Stanbic Bank. Marami rin sila pala dito. Actually yung mga airlines dito talaga yung kung saan ka magpapabook. Kasi meron din dyan sa kabila. Ito, Rwanda Air, Qatar Airways, Ibon Air, Ethiopian Travelways, Delta. Ayan. Iba-iba yung airlines na nandito. Actually, dun sa kabila, dun yung mga Emirates Airlines, tapos iba pang other international airline na dito mismo sa Ghana naka-base. Or yung, pero kasi ditong Delta, US Airlines, something like that. Ibon Air, Ibook. Ayan, mga Kenyan Air. Ayan, Krisha Travel Agency, Adansi Travel. Dito pala yung Adansi Travel. Dito pala yung Adansi Travel, hindi ko alam. Pero, okay yung lugar dito. So, kung kayo, mga kabayan dito sa Ghana, kung magpapabook kayo, dito na lang kayo pumunta sa mga office nila kasi mas mapapamura kayo. Meron naman kasi, pag tip ko lang kasi sa inyo, may iba kasi mga travel agency na kung sa kanila ka magpapabook, mas mahal kasi may mga charges pa sila. Nagcha-charge pa yung agent, tapos yung travel and tour, nagcha-charge pa. So why don't you come over here na lang to the airlines office, tapos sila na yung bahala sa inyo
friendly pa, tapos may other options ka pa, makakapili ka pa ng flight na kung saan medyo mura. So okay talaga. So ayun lang po yung maibabahagi ko sa inyo. Kapag nagpabook kayo ng ticket mula Accra or Ghana to Manila, marami rin, ano ba yung 3 major airlines na bumibiyahe mula Ghana hanggang Manila? So ano lang po yun siya, meron pong Qatar Airways, Ethiopian Airways, at saka Emirates Airline. So ayun lang po yung 3 major airlines na bumibiyahe mula Ghana hanggang Manila. Meron din pong iba, kaso medyo malayo, matagal yung mga layover, katulad ng Turkish Airways, kasi ang tagal nyo sa airport ng Turkey. So pag Qatar or Emirates, maximum siguro mga 23 hours, 30 hours yung biyahe nyo in and out. So kami kasi may domestic domestic transfer pa kami, kaya medyo another booking na naman siya. So magpapabook pa ako nun sa susunod na mga araw. So maraming salamat po ulit sa inyong panonood, and hopefully po is nag-enjoy po kayo sa aking vlog. Maraming salamat, and don't forget to subscribe.